So tonight, atong ipadayon mga igsoon ang pagkat-on nato sa prosperity and hoping that this prosperity that God promised to us ma-receive gyud nato from the Lord. Nga dili nato matugutan ang yawa ba nga maka-offer sad siya nato. Unya dili na lang ta kabantay mga igsoon because in our mind we believe that God will provide. Unya pagkahuman ang yawa ni provide siya na dadto ni provide para mabugnaw ka sa buluhaton sa Ginoo, para mahimo kang hurdle sa mga tao nga gustong mangalagad sa Ginoo. Wa nakakabantay nga ang imong dagan sa kinabuhi is away from the will of God. Kay nakita naman nimo ang prosperity, so nakalimot na ka sa kanang pakigsaad nato sa Ginoo o sa purpose nganong giluwas ta sa Ginoo, mo na nay atong nalimtan og napadapli nato. And that is why at the end of the journey sa atong Christian life, ni end up ta with nothing. When we face God in the judgment seat of Christ. So muna diri sa kalibutan, diri man ang lugar diin mga lagad tas Ginoo, we will try our best jud mga igsoon to be careful. Extra careful. Believe on God's system in the church. Members should never be above the pastor. Never jud. Bisag unsa pay ranggo nimo nga nahatag nga authority nimo sa church, you can never be above the man of God. Bisag tan-aw pa nato nga sayop ang pastor mga kaigsunan, di gyud na siya pwede nga atong labuan. We need to be always under the management and the guidance of the man of God. Members, if mahimo na siya nga kanang contradict or lahi na ang dagan sa una-una, you must be wrong. Wrong gyud ang membro gyud. Kay ang pastor mao gyud giyahan sa Ginoo to guide his people. So it is our agenda that we could guide God's people out from Egypt. All right? So, as what Paul did in the ministry, mo na ato gisunod. Because Paul is the Moses of the New Testament. Giguide ang mga Kristohanon nga dili sila mahigot sa worldly kanang activity, worldly resources that keeps them from serving the Lord. Kaya mga Kristohanon karon usa na lang gitawag nga blessing, kwarta. Basta nakakwarta ka, blessed ka. Wrong. Because true prosperity nagsugod sa kasing-kasing. Can you put money in your heart? No. Service to the Lord, love to the people to the souls of men, especially those who are lost. Diha ta nangasaag mga igsoon because we count money as blessing, as you are blessed by God, even though you are not serving the Lord, even though you are not winning souls. As long as you have money, you are blessed. I'm sorry, that is not blessing. Mo na nitabo mga kaigsunan nga ang kasimbahanan sa Ginoo mingaw. Ang kasimbahanan sa Ginoo gamay ra og kanang mangalagad. Ang simbahan sa Ginoo gamay ra og kanang dedicated soldiers of God. Kay ngano man, kung kinsa na may kwartahan, mao ra gyud panalanginan. Wrong gyud na gyud, wrong. All right? So, money is the tools. It means God entrusted you His vineyard, and when God entrusted you His vineyard, that is why God provide you money for that vineyard. So mahibaw-an nimo kung gi-bless ka sa Ginoo or napalit ka sa yawa. Because when you are blessed by God, you can see the field. You can see the souls of people. You can see the opportunity that you can preach the gospel to the lost. It means you are blessed by God. But if you are bribed by the devil, you cannot see the ministry. All you can see is opportunity to earn. All you can see is an opportunity to gain more money. Diha ta nasayop mga igsoon mga Kristohanon. So tonight, I will give you the message entitled God's Promise of Prosperity. God's Promise of Prosperity. I would like you to stand with me. Open your Bible to the book of Deuteronomy chapter 8, verse number 18. Deuteronomy 8:18, and we are going to talk about the whole chapter of Deuteronomy chapter 8.
atong sugdan gyud kun diin ni nagsugod ning saad sa Ginoo about prosperity. In fact, in the book of Genesis, diha gyud nagsugod mga kaigsunan ang prosperity. But we are going to talk about in the time of Moses. Kung giunsa ni sa Ginoo mga kaigsunan, nasud gyud ni siya sa book of the law. Let's all read verse number 18 together, go. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Now listen to me. Kanang phrase diha, as it is this day, it means until today. Because the same God na gialagaran nila ni Moses is the very God nga atong gialagaran karon. And the very covenant, mga kaigsunan, nga gipakigsaad sa Ginoo sa iya mga katawhan, that He will walk with His people and His people should walk with the Lord, is the same covenant that we receive today in the church time, in the church age. The same good, mga kaigsunan. So that is why, even though nahitabo ni sa dugay na nga panahon, but it is still kanang effective and applicable in our time today. So I hope that we will listen this carefully. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this moment. Thank you for giving us time to meditate your word and time to fellowship with the Holy Spirit, with each and everyone's presence, O God, tonight. And thank you, Lord, we recognize your presence in the midst of this congregation, as you promised, the 2 or 3 gathered together in your name, you are in the midst of them. So we thank you, Lord, for your presence, and thank you, dear God, for the word from your scripture nga amo nga matun-ad karon in the book of Deuteronomy chapter 8. And please use me, empower me tonight, O God, to deliver your message with boldness and with power and in accordance to your will. This is for your glory, O Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. You may take your seat, please. So as we study the book of Deuteronomy chapter 8, mga igsoon, there are 3 things. Atong i-divide ni siya into 3, and we are going to learn each points according sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. And let's begin sa number 1, remember the source of your prosperity. Diha nimo mahibaw-an nga ang imong prosperity gikan sa Ginoo jud. Remember the source of your prosperity. Now, when you look at your prosperity and you can see a person, somebody, dili Ginoo makita nimo, delikado ang imong nahimutangan. Remember, diin managikan. So it's important to acknowledge and remember that He, God, is the ultimate source of our abilities and opportunities. Daghan kay mga opportunities masugatan nato aning kalibutan na mga igsoon, and sometimes that opportunity will snatch you away from the service of the Lord. Will snatch you away from the plan, the very plan of God to use you. Alright? Daghan kay mga opportunities karon nga makita nato igsoon nga ang tao ra mo'y na please, ang tao ra mo'y natuboy. Dili ang Ginoo. So ato nang bantayan mga igsoon sa atong kinabuhi, because basig mo end up ta into zero in the sight of God. Basig mo end up ta nga magbasol ta mga igsoon nga nahurot na ang atong kusog, nahurot na ang atong edad, wala na tay ikabuga sa pagpangalagad sa Ginoo, pero atubangan sa Ginoo zero ra di ay gihapon ta. Mao na mag-careful gyud ta kay kining atong edad limited. Kani atong kusog limited. Our resources in this world is limited. As long as God is holding you, it can please Him. Amen? It can please Him. Unya kani nga limited time na to, limited strength, kung Ginoo ang nagkupot ana mga kaigsunan, it means everything. It means everything good. Pero kung kita sig kupot ana, kita sig buot mga kaigsunan, unya pagkahuman sa diyang nakahimo tag ngilngig aning kalibutan na para nato, mingon ta nga mayuha ginako eh. It should not be us. According to Deuteronomy chapter 8, 7 to 10, unya lugsuhan nato sa 18, first part. In verse number 7, the Bible says, "For the Lord God bringeth thee into a good land,
a land of brooks of water, a fountains and depths that spring out of valleys and hills, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of oil, olive and honey, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness, that thou shalt lack anything in it, a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Tanawa ra gud asa ka gihatod sa Ginoo, mga igsoon. Tanawag asa kaniya gibutang. Tanawag unsa nga kanang promise sa Ginoo nga unsaon niya iyang mga anak. Gingon ana ta sa Ginoo, mga igsoon, siya mo'y nag-andam tanan, siya mo'y nag-prepare tanan, ug ang mga gi-prepare sa Ginoo dili basta-basta makuha sa kaaway, mga igsoon, because according to what the Bible says in verse number 9, thou shalt eat the bread without scarceness. Kanya gingon pa diri sa Bible, ato padayon na thou shalt not lack anything in it. Hello? Thou shalt not lack anything in it as long as it is from the Lord. And our God, the land whose stones are iron. Kisa may mo, kuan ana, mo ilog ana. Dagan kay mga properties karon nga papas tungod sa landslide. Labi na ang ilang kayutaan, Kilid's Bukid, mga igsoon, unya na landslide, na wagtang na. Kung saan pa na pangita, diha, title ni mo, na papel na lang na. Ang yuta na anod na. Gikaona sa tubig. Dagang kay mga kilid sa pa. Wa na. And out of whose hills thou mayest dig brass. Blessing. Blessing, mga kaigsuonan. Gibutang ta si Ginoo diin na ang panalangin, pero unsay gibuhat sa mga Kristohanon, nagsigig lantaw sa halayo, nagsigig pangandoy sa halayo, nagsigi og paningkamot nga mapalayo ang kinabuhi diha. Kung diin ka gibutang sa Ginoo, naara diha ang panalangin. Kung diin ka gibutang sa Ginoo, you need to believe in God, you need to serve God where God puts you, and give your life to Him and let Him use you, mga kaigsuonan. It is being planned. Ang dako lang problema sa mga tao, they plan their own plan for their own life. And God's plan is rejected because of man's plan. Always remember what the Bible says. God's plan is always higher than your plan. Ang prinsipyo sa Ginoo, the moment you accepted the Lord, drop everything that you have. Your plans, your dreams, your desires, you drop everything. Kay kanang mga butanga, giplano na nimo nga way Ginoo, gidesire na nimo nga way Ginoo, imo nang gidamgo nga walay Ginoo. Now that you are saved, change everything. Believe in what the Bible says, that everything become new. All things are passed away. Behold, all things are become new. Klaro kay nagingon si Ginoo. Now, the moment you got saved, you are still dreaming the same dream. You are still aiming the same goal. Usa may nausab. Unya, ang pinaka-irony pagyud, ang Ginoo nga nagluwas nimo, mo imong sigig pangayog panalangin, anang imong plano nga wa pa siya labot. Did you receive already God's plan sa imong kinabuhi? O nagpadayon ka sa imo? It is very clear what states in the Bible, mga igsoon. In verse number 10, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Diha na, ang pangutana, sa dihang mo abot ang panalangin, Ginoo ba atong gibless? O atong gibless atong kaugalingon? Atong gipasundayag ang atong kaugalingon na unsa ta kagilngig aning kalibutan. We believe on our achievements, which Apostle Paul says it is done. How can those achievements in this world pleases God? Especially when we use it not for the work of God, but only to establish our life in this world. Diba? Kita mismo mo'y nag-create og problem sa atong kinabuhi. Kita mismo mo'y nag-create og pain sa atong Christian life.
And that is why in verse number 18, first part, mga igsoon, according to what the Bible says, 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. So how can we remember God in the middle of what we have? Kanawag ay hinumduma mga tao. So kung nahinumduman ni mo Ginoo, pag-abot sa panalangin, Ginoo una. Ilahi ang tithes kay iyan as Ginoo. Did you even remember your first fruit? How much is it? Or bintot-bintot na lang igabot sa first fruit? Kung pilay nahabilin, kung pilay available nga money, maura ni mo na nato first fruit. Tempa. Fix baya na nga amount. Di ba? But Christians are claiming that everything that they have, it is because of their greatness. It is because of what they can do. They're the one doing it. They're the one laboring for it. And that is why you cannot return what is the Lord's portion. Bo nagsige na tugtulis ang Ginoo mga kaigsunan every time nga nainisod nga panalangin nga giintrigo sa Ginoo nato. Makalimot ta kinsay source sa panalangin. Mao na nga sa sunod paklis kinabuhi nato naguol na kay ta. Unya nakapait mga kaigsunan kanira bang mga tao nga naguol, manamay sa mga tao nga nagkalipay sa pagpangalagad. We are riding the same boat. Don't you think that when God chastise you, dili maguol ang kanang nakuyog nimong sakay sa barko? Mo nang importante gyud magkaiusa ta. Maminaw gyud ta sa giya mga kaigsunan. And when God blesses you because of your service, remember the source of your prosperity. And remember, mga kaigsunan, nga naay rason nga anong iyan nag-provide nimo. Number 2, maintain your gratitude and humility. Maintain your gratitude and humility. So, according sa atong na dunggan sa sinugdanan mga kaigsunan, can you see blessing? Nakita ba nato ang blessing? No, sa kundiin ta gibutang sa Ginoo, kung maningkamot ta, brass atong makuha. Sa dihang ang Ginoo nag-provide nato og mga panalangin mga kaigsunan, sa walay ko kahadlok atong gi-enjoy. Nga dili ta mahadlok nga kasunod nga pakli sa atong kinabuhi, basigwa na. The blessing of the Lord is durable. That even in the days of evil, evil days, kaya mo sa gubang ang panalangin sa Ginoo. So unsa may angan natong buhaton? Knowing, remembering that the source of our blessing is God. Mao ning ikaduha. Maintain your gratitude and humility. Usahay nag-abot na to, ay ginabot sa panalangin, ngayon ta, praise the Lord. Thank you, Lord. Di ba? Sa diyan nanungab ka, thank you, Lord. Sa diyan gigutom na, nabagutbot na pud. Gutom Kung kano sa ta makapanugab, diha pa ta makapasalamat. Pero sa dihang gigutom na, nagkutoy-kutoy ng tiyan, diha magbagulbol na pud ta. Magkaklaruha gyud nga nagpabilin gyud ang mga Israelites karong panahona mga kaigsunan diha sa kalibutan. All right? Now, recognize that our achievements are not solely due to our effort, but are a gift from God. This mindset help us stay grounded and focused on God's will. Importante kaya na. Kung ang imong mindset nagpabilin mga kaigsunan anang pagkamapasalamaton o kanang mapaubsanon, kay usahay kaning atong pagka aduna makapahambog sa ato ang kaugalingon. Muna og kanang ang uban kaya na natong tirison. Mga kaigsunan, kung gi-allow sa Ginoo nga kita mahimong adunahan aning kalibutan, na remember that it is a tool to help others who are in poverty. Kay mao na ang tinuod nga success. Dili ni bahin sa kwarta, mga kaigsunan. Bahin ni sa paghimo o kalainan aning kalibutan nga dili ta maparihag itsura aning kalibutan mga igsoon.
It is about making a difference. What is the difference that people will see between you and the unbelieving world? When you have the money. When you have the resources. Kinsa ka kumpara sa lain ng mga tao? O basin nagkikompetensya kanila. Dapat dili ingon ana mga igsoon. Kay naatay God's will nga atong bantayan. Naa pa ba ko sa kabubuton sa Ginoo o naanak ko sa akong kabubuton aning kalibutana? Dapat imo nang ma-recognize pabilin sa yuta mga igsoon. Ayog tuguti nga kanang imong kayamanan mo palupad nimo. Amen. Kay dili gyud ta pwede mo tan-aw sa mga naas kawadon unya mura ra sila natong ulipon. If you want to help them like they are your brother. They are your sister. Help them wholeheartedly. Not seeking for anything in return. But help them so that they could stand and they could help others as well. That is God's system. Kung dili na nimo kaya, forget prosperity. You are embracing the bribery of the devil. Mao nay problema nato mga Kristohanon kay kasagaran nato nata diha. In Deuteronomy chapter 8, 11 to 17, ingon there is Bible, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes, which I command thee this day. Present, mga igsoon. Di yun na sipyat nga kanang Bible, igsoon, present tense ang gigamit or past tense ang gigamit or future tense ang gigamit. It means present. This day, ingon ang Bible. So mga igsoon, ang ingon ang Ginoo, bantayi kay daghan na kay panahon sa atong kinabuhi nga sa dihang gi-testingan ta sa Ginoo, gibubuan tag panalangin, nalihis ang atong dalan. Nakalimot na tas mando sa Ginoo. Now simple kay mando sa Ginoo simbahan. Sunda ang imong pastor nga mo'y gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Consider his faith. Consider the end of his conversation. Kinsa ang pastor sa imong kinabuhi? Did you even ask for counsel what to do in your life or you just do it your way? Anyway, you know it. You know how to do it. Tanawag na inline pa ba kas kabubuton si Ginoo? Your pastor will determine your situation in the church. Masaligan ba ka sa imong pastor? Have you tried that when your pastor is away, ikaw may giistorya nga iintrigo ang buluhaton nga gi-purchase sa Ginoo sa iyang dugo? Have you tried being entrusted? Because if not, you need to question yourself. Ngano man di man ta saligan ni pastor? O ngano saligan man ka? Diba? Ikaw mo'y tubag ana. Mo na mag-careful ta mga igsoon. Ngano man, makita na to na ay mando ang Ginoo. Karon church age man nun. Ang barometro sa mga Kristohanon sa ilang relasyon sa Ginoo, naa nahipatik sa ilang relasyon sa ilang pastor. It doesn't matter how people look at you. What matters most is how is your relationship with the man of God. Sugod pa na sa unang panahon. Naa sila ilang kaugalingong mga agenda sa ilang kinabuhi and regarding God. Naa sila ilang grupo, mga kaigsunan, but they're against to those who are chosen. Tanaw kung sa'y nahitabo. Nahimo silang kontra. And God was not pleased. Kay di gyud masipyat nga Ginoo mo pili og tawo ibutang niya mga kaigsunan so that you can see yourself kung nahiuyon bakas kabubuton sa Ginoo. Kung tanawa inyong kagalingon, kamura may makaibaw ana. I cannot see it. But only you who can see it. Are you for the mission that God entrusted to us in this church? Diba? Gamit tag resources to reach out people. Did you understand? How did you look at it? Souls or money? Listen to your heart. Nagmurmur ba na siya or nalipay na siya?
Inyo na susihon mga igsoon kay delikado kayo wala nakaskabubot ng Ginoo. Because we are doing God's will in this church. And you are contrary to the leading of God in the church. So sa may tawag sa imo ha? Opposition. We don't need opposition in the church. Kaya nga naman, sa musugot kag sa dili, masakitan nagig-apil ang body lagi. And it will be very difficult to drive kung naay mulihis ani simbahan. Naay mando, mga igsoon. Ug kana nga mando, maunay atong gipaningkamutan nga mabuhat nato isip simbahan. Simple kay gingon sa Ginoo. Mando niya sa church, go and preach the gospel to every creature. I have chosen you, even though you have not chosen God. Gi-ordained ka sa Ginoo to go para magdaog bunga diri sa simbahan, magpabilin aron mapanalanginan ka. Dinot kayo ang covenant nga gihatag sa Ginoo nato. Dili ta magkalisod, mahawas ta mga kaigsunan sa kalibutanon nga pamaagi, but wala niya gi-erase nga ma-enjoy nimo ang iyang panalangin. Pero sa kung saon pa mga igsoon basta padung sa Ginoo, wala. Tigyo, maglisod yun ang mga Kristiyano. Because people, they have their own agenda. They cannot do the covenant of the Lord. Mo man ipakigsaad nato sa Ginoo. When we got baptized, nakig-covenant ta sa Ginoo. I will serve you, Lord, according to your will. Now, where are you? Di ba? Mo na maka-question ng mga unbeliever, tinuod nila Ginoo, sila property gani. Nya hasta mga tao sa sud si pagutan na property o chikapan na inyong offering oy. Kapalit ba nag property pila property diri sa Lapu-Lapu. Di ba? Mao ni atong questionon ang ato ang service sa Ginoo. Nakalimot ta sa Ginoo sa datistingan ta. Nganong angay man nato kanang ipabilin ang atong pagkamapasalamaton. Ingon sa verse number 12, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thy heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Nakalimot ka nga ang Ginoo maoy nagdala nimo diha sa kadaugan. Tanawa mga Kristohanon, when you have the riches, did you allow God to use it? Or you are just using it for your own benefit? Siya ba'y naila o ikaw? Mabito na ang proseso mga kaigsunan, when God gives you riches, i-intrigo yun na nimo sa simbahan para ang simbahan mo'y mag-glorify. Dili individually. Kay pag mahitabo ni itugod sa Ginoo, mamilyonaryo mo, basi maghimuhimo na mong inyo dito kaugalingong kalihukan, unya para masikat ka. So, dagan ka pagka congressman, o dagan kang barangay captain. Ang church mo'y atong ipasundayag. Dili ka nang ikaw mo'y musikat mga kaigsunan. Never do it yourself. You let the church do it for you. Amen? So that your names will not be published, but it is the Lord's name will be published. Mabita na, delikado kayo maghatag-hatag diri simbahan igsuon. Kaya nga naman, ikaw man mo'y kuan. Bisag sayop na imong gibuhat, bilib gyapon sila nimo. Kaya nga naman, tighatagan maka. Likayan yun na nato igsuon. Kaya kita may ma-establish ana. It should be the Lord. Tanawa sa dihan sa muhimo kag sayop, back up gyapon ang mga tao nga gipakaon nimo. Kay daghang mga Kristohanon murag iro. Kung kinsa to ang nagpakaon nila, mao ilang labanan. Dali ra mo bali ba? Are you following? Likayan na nato mga kaigsunan. Muna ako bitaw di ko basta-basta magdawat-dawat kay ngano man. Delikado mo gunagod. Muna kita bantayan nato kay ato ra ba ning gitrabaho para mahawas ta. No, this is not for personal gain, kani ato resources, but this is to give us freedom so that we could serve the Lord. Kunya, basig makalimot ka ba? Kanana na ba'y warning?
Sadyang nindot na kayo mo pagkaon, kay pag na kay freedom, busog na kay ka. Naanak kay mga nindot kay mga balay. Basig mingon ka ba nga, asa ng inyo? Kasi mas maayo. Dapat open ka for the souls of people. Di ba? Kay makalimot ka ba? Ang Ginoo, manluod, mga igsoon, ayaw kalimti, kinsa ang nag-provide, ana. Kay basig ang imong kasing-kasing ba, magarbuso na ka. Makalimot na ka sa Ginoo. Verse number 15, who led thee through the great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint. Tanawa giunsa pag-provide sa Ginoo, sa dihang on the process pa ang imong prosperity, giunsa ka sa Ginoo pag-protect o pag-provide. Yan, nakalimot ka. Verse 16, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good at thy latter end. Naamagoy plano ang Ginoo gud. Mo na kung masipyat na di ta kaabot sa plano sa Ginoo, mga kaigsunan, mingunay ka sa imo kasing-kasing sa verse number 17. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Maunay mahitabo sa Kristohano. Tanawa, kaya nako, di nako kinahanglan ng Ginoo. Di nako kinahanglan ang giya sa pastor. Dili nako kinahanglan ang kanang iyang counsel. Because I am mighty in this world. Mabito na, sugdan gina ni Apostle Paul ang ministry, mga kaigsunan. Ang iyang pagka-lawyer, ang iyang pagka-chief, ang iyang pagka-unsa pa na diha, nga naangko niya sa iyang pagkagilingig, sa dihang wapay Ginoo, iyang kinabuhi, mga kaigsunan, sa dihang iyang gilingi, kaning tanan, tain eh. Ikaw, sa dihang naluwas ka, gidani mo ang tanang tai, mo na imong sundayag simbahan, ngilingig kayo. Mo na digyod magkahiusas kabubuton sa Ginoo. Mo na ang ikadalit, ana, mga kaigsunan, if you're bringing your dung in the church, chaos! Because other Christians, especially the new ones, will be confused. Di yun na ikalipay sa Ginoo, mga igsoon, and that is why God will not give you joy. He will only give you temporal achievement or prosperity because God cannot use you. Imo na i-imagine nun, mga kaigsunan, how can you be happy in your church kung dili ka in line kasing-kasing sa imong pastor? Just try to imagine, what are you trying to do in the church? Di ba mura maghihimog kongreso ang simbahan? Nay minority, nay majority. Ang gingon sa Ginoo, dapat usata. So para mausata, usara, mo'y sundon, pastor only. Not other people. Pero saan man nga makita na to ang mga kasimbahanan karon, divided, mga igsoon. Mo na kanang common problem of every churches. Because the devil is at work. Kunya na may mga Kristohanon mo accept pamaagi si Yawa. Ano yung duman na to, mga igsoon? Ang atong pagkamapasalamaton o pagkamapausanon, maunay makaparetain. Ma-maintain na to na sa atong kasing-kasing. Kung atong huna-huna permi ba, dili baya ako? Ang Ginoo baya ani tanan? Dili baya ako hinungdan ani? Mao na mga igsoon, gi-remindan gyud. Gi-remindan gyud sa Ginoo diri sa verse number 1. Antod sa verse number 6. All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. Grabe mga saad sa Ginoo, mga igsoon. Ang ato na lang is to claim it. Atong i-claim. Mga igsoon, kinsa na kayo naka-claim? Kita wa pa ta ka-claim. Dapat mo claim na ta.
Amen? Ipakita na to. Unsa kangilingig ang atong Ginoo nga ang Lighthouse Bible Baptist Church nituo sa Ginoo ug makaangkon og kinadak-an nga lula diri sa Lapu-Lapu. What I believe is Ginoo. But the devil doesn't want that to happen. And that is why individually, if you are really part of this body, mga igsoon, that is our goal. If you are really part of this body, you look at yourself, are you being part of that journey? Or you are the hurdle nga para di na siya mahitabo? So magsugod din sa atong individual responsibility, tithing, offering, mission giving, na diha mga kaigsunan, because God can never bless a person who rob the Lord all the time, who cannot express their love to God. Diha na tan-aw sa Ginoo. Mo na di siya kagamit nimo, ngano man, wa naman respetar naman na ang imuhang pagtuman sa giving. Mo na nga dili gyud maka-prosper ang atong spiritual life. Kay wa man ta covenant gud na observe to do, ingon ang Bible. Mando na sa Ginoo, observe to do. Ngano pastor nagsugo mo tithes ka? Pastor nagsugo mo offering ka? Pastor nagsugo nga mo support ka sa mga misyon? Pastor nagsugo nga mo uli ka sa first fruit? Pastor ba'y nagsugo anak tanan mga igsoon? Pero kana nga mga butang nga gitudlo sa Ginoo sa Bible para ang Ginoo makapanalangin sa iyang mga anak. Para ma-possess nimo ang gi-promise sa Ginoo sa atong fathers, sa atong forefathers igsoon. Wala na dawat sa mga Kristohanon because we do different things. In verse number 2, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Mga igsoon, naghuwat yun ang Ginoo sa mga tuman, baka ni mga anak ka. Mo gitugutan mga kaigsunan nga ang mga Israelites gitistingan sa Ginoo. Maybe you are under pressure now. You are being tested by God. Nga sa dihang gilid ka sa imong pastor. Unya, pahawaon ka sa imong source. Nga diin nahigtan ka. Nga di ka kapangalagad sa Ginoo. Unya, gitisingan ka sa Ginoo. Pagbuhi, ana, so that God can lead you to the promised land. What will you do? Will you still serve Him? According to what the Bible says, mga kaigsunan, whether thou wouldest keep His commandments or no. Mukip pa ba ka o ikip na nimo kay naay nagsigi og hughog hulhog nimo ayaw na biyai kay sayang lisod mangitag trabaho sa kalibutan. Niagi ko na igsoon. I dropped all of them and I listened to God, and look what it got me. I never regret. There is no regret. I never regretted my decision when I left my job and served the Lord without knowing what will I do. But now you have your pastor guiding you. You are still afraid? Mabitaro na kayo ko, muram kong si Moses ani panahon na ako'y una gipahawa sa Ginoo ba? So kung giunsa ko sa Ginoo pag-guide, giunsa ko sa Ginoo pag-mold, giunsa ko sa Ginoo pag hatod ngadto sa iyang promise, mo iya ipabuhat sa inyo. Ano kanindot, Nanay Moses, mo guide ninyo. Do you want to repeat the history of the Israelites? Ako di ko gusto ma-repeat ang history ni Moses, mga igsoon nga wa siya kasud. And that is why I will never question God's way. I will never question God's leading in this church. So it's up to you. If you want to
reach the promised land, because whether you like it or not, whether you will be part of it or not, the will of God will still happen with or without you. The will of God still prevail. Hagbay na nahitabo mga igsoon. O di yun ni siya pwede mapildi nato ang Ginoo. In verse number 3, and He humbled thee, and suffered thee to hunger, and feed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that He might make thee know that man that not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Mao na nga makuyawan ta mga kaigsunan nga kung makadungog ta og tao nga ako mao'y naghimo ani, wa na ko nagkinahanglan. Manimbawat ato balhibo ana mga igsoon. That should not be. Because without God, who are we? If God did not allow you to breathe, who are you? What kind of life do you have? Di ba kag ginakapamat-on sunod? What can you do? Kung sa may mahimo sa atong pagkagarbuso, wala yun, mga igsoon, wala. In verse number 4, thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell for these 40 years. Tanawag sa blessing yatag sa Ginoo. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in His ways, and do fear Him. Mga Kristiyano, sultian ta mo. If you speak bad things against the church, against the man of God, against the leader of the church, mga kaigsunan, wa, di kay kadlok sa Ginoo. Iya man ning church. Iya man ang man of God. Wa, di kay kadlok sa church. And even to those people who are entrusted by the authority, wa kay kadlok, makikompetensya ka, wa di kay kadlok sa Ginoo. Mao na Ginoo, dili mo gamit sa tao nga wala na inline mga ison. So it's either ipadayon mo barog na ang imuhang kaugalingong baruganan o surrender ka sa Ginoo so that God can use you. And lastly, retain God's purpose in blessing us. Retain God's purpose in blessing us. Unsa may reason gi-bless ka sa Ginoo? Ipabili na. Ipabili na. Dilis paglig-on sa atong kaugalingon mga kaigsunan. Mo na tinuod nga success, it is not about gaining and gaining and gaining, but it is showing Christ to the world. That makes the difference. That makes the difference mga kaigsunan. Dili kay ato ipakita nila tanawa unsa na akong kinabuhi ron, dato na kay ko. Unya kinsa magkas buluhaton sa Ginoo. Amen? Unsa man ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Remember, maura na'y dili mapapas mga igsoon. Maura na'y magkuyog nimo dito sa langit ug kanang tanang achievement nimo sa kalibutan biyaan gyud na nimo. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. God's blessings are not just for our benefit, but to fulfill His promises and purposes. Diha tanasipyat, our prosperity is part of His greater plan and covenant with His people. Sa dihang gi-bless ka mga kaigsunan, God is making a covenant with you for a greater task. And that is why you can see me being angry mga kaigsunan kung naay magsige og pakgan sa buluhaton. Klaro ang giya sa Ginoo. Klaro ang panalangin sa Ginoo. Asa may deklaro para ninyo? If I am going to follow you,
asa man ko ninyo ilid. Or you will follow me. Kikibaw ko sa tapadong. Klaro kayo gingon sa Bible, igsoon? 18, sa last nga part, hantod sa 20. That he may establish his covenant which he sware unto thy fathers as it is this day. Tanawa na unsay purpose. Ang purpose nganong ang Ginoo gusto niya nga mosunod ka. Gusto sa Ginoo nga ikaw maminaw ka. Gusto sa Ginoo nga hinumduman nimo kinsay source sa tanan nimong panalangin para ikaw panalanginan sa Ginoo, para mo establish ang Ginoo covenant with you. Para ang Ginoo mga kaigsuonan gamiton ka. Apan, diyan ang problema ay kung wala nimo na retain ang purpose sa Ginoo kay ngano man nibalik ka sa imong pagkaikaw. Verse 19. And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish. Di mo kuyawan, anak. Uy, paminaw mo, nganong seryoso makay mo. Wa mo kuyaway, ani mga igsoon. Ingon si Moses, I testify against you. Kay klaro kayo ang imong pagkalihis. Wala na kanipadayon. Kay mo mga kaigsunan, kaning gisulti diring other gods. Dili ra ni pasabot ang mga Dios nga imong gi-give up. You can be that God. You can be that God who is preventing people to serve the Lord. Casting doubts to every believers. Muna inyong dapat kuyawan, no? Kung ang mga Kristohanon tungod sa imuhang kaning nga pamaagi sa kinabuhi. Kaya pagka maayon nimo magkalipat-lipat mga igsoon. And then people will pick your side against the man of God. Delikado kayo na mga igsoon. Hagbay ra na, nanay Korah sa Bible. Amen? Kung saan itabo ni Korah, gilamoy siyuta. Because planning evil things against Moses. Ug dili lang kay si Korah mga igsoon, gusto pa nimong punan. Pag naa na ganit tao mo side nimo bisag unaware ka ba? Unaware ka, nara kay gibuhat nga medyo ni against sa sugo sa pastor. Unya pagkahuman gibuhat nimo niya mga tao ni side nimo makuyawan ka. Imo na silang badlungon, uy, naunsa man mo ayaw mong side ako. Delikado mga igsoon. You will surely perish. You will be forgotten. You will never be remembered in the church. Kung may numduman, magay ka as a threat. Kung may numduman, magay ka as a bad example. Ayaw magsugot, ano eh. Dili na tutugutan, gitudlo ni mga kaigsunan. So that we will be reminded that God's plan is the best plan that we can have in this world. Let's learn it. And don't go back to the old life, the old way. Ayaw gamita, ayaw applyin mga kaigsunan og dili prinsipyo sa Ginoo ang imong pagpangalagad sa Ginoo. In verse number 20 and last, as the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. So tan-aw nimo na dili na kuyaw. Now how many nations nga gi-destroy sa Ginoo that you have seen in the Bible? Sodom and Gomorrah and many more. Gi-destroy sa Ginoo. Ingon ang Ginoo mga kaigsunan, so shall ye perish. Di na kami namduman. Makita pa ba sa mapa Sodom at Gomorrah? Nakikisuwat sa Bible, but it cannot be located. Now, your generation cannot be located. Kita mga parents, badlungon kita diri simbahan,
Nauna ka na imong mga anak, collateral damage, di ko na malocate sa simbahan. They can be here that they cannot be located. They cannot be used. Narana sila diya. Pero di na sila masaligan yun. Because of our mistakes. Nguna di na tutugutan nga ma-eat up ta mga igsoon sa pamaagi sa yawa para i-destroy ang atong generation. Remember this, you are not the target of the devil but your generation. Sikin sagog ka nga iyang pagkabanaan. Pero ang iyang gitinguha ang kinadak-an sa imong kinabuhi. Your generation and even those generation that are coming. Wa pa nagataw, damay na daan. Because of your mistake today. Diba? Manamay ta mga kaigsunan kay failure ta sa atong kinabuhi. Uy, your failure could be a lesson to the next person. And God will still bless you. Kay wala ka nanamay sa imong failure. Diba? Failure man na nga worldly achievement but no achievement in the Lord. Failure na oy. Muna di gyud ta magpasigalbog gyud ngano man dili kita nagkupots kalag. Bisan pagdaghang kang na disciple, bisan pagdaghang kang nada sa simbahan, di ko ka maghinawak mga kaigsunaw kasi kinadaghan nag disciple dire. O di ba ako? Ngano ikaw din nagkupots kalag ana? Dili man ang Ginoo man, you should be proud of God, not dili proud ka sa imong kagalingon. Ingigag is Ginoo. Lalima ka nagamit ko niya nga kinsa man kun taon oy. Who am I nga pwedeng magamit sa Ginoo? Pero tanawa, kaya kay kung gamiton sa Ginoo di ay. Di kay magbilib-bilib tas tong kagalingon nga mayuhad yun akong nudlo eh. Na, terison ra kas Ginoo, pero daliag yun. Unya, unaw na agod ang imuhang biyaan mga kaigsunan. Kaya mga tao nga na-attach sa imong kinabuhi. Unaw na, adamay yun na sila. Because your name can be seen in their life. Magdaladala man na sila sa imong mistakes. Never leave this world with that kind of life. Ayaw jug tuguti mga kaigsunan. This is a very serious thing for us because we are believers and we have this mission to gather more souls for God. Now, if we are not going to unite ourselves, God's power cannot move in this church, but He can move to the individual. Kaya di man nabaka ko ng Ginoo. Diba? I-bless gyapon si Ginoo tong individual person nga nisunod si Ginoo kay di man siya bakakon. Pero as a church, di na ito ma-deny. We cannot be called a church kung pipila lang. Mao na nga magpadayon nga magtulisok mga kaigsunan sa Ginoo ang mga tao tungod kay makita nila nga may lang ta sa istorya. Unya ang panalangin nga mahatag sa Ginoo sa mga taong nagsunod, magamit pa sa yawa mga kaigsunan nga tanawa o. Luoy ka na exploitation na diha kay na dato na iwa. Mo bitaw na ang kalibutan nato karon. Ang matawag nato sa mga gobyerno, mga igsoon, makurida sa silang tanan, bisag dili sila tanan nag-ingon ana, corruption. Nga naman, ang dato, nagpadayon dato, ang pobre, nagpabiling pobre, nagsamot pa. Exploiting those who are poor. Dapat din na mo may tabo simbahan. Amen? Whatever achievements you have, ayaw gyud kalipay ana kung ikaw ray may tabuan ana, dili na nimo pwede ipasa sa uban. You don't have success. Chambara na. Kana ikaw rin ni asinso ba? Chambara na. Pero pag naay tao na asinso tungod sa imuhang paggiya nila, diha pa ka matawag, successful ka. Just the same mga kaigsunan sa pagtawag sa Ginoo nga disciple. Nitubo ka, may na kay kamuwali, niya mo claim na ka, I am the disciple of the Lord. Asa imong disciple? Wala pa. Di pa ka disciple. Bear much fruit according to the Bible. John 15:8, so that ye be my disciple. Klaro na. Consider ka sa Ginoo nga disciple kung na kay bunga. Pero wa kay bunga, dili ka disciple. You are just dreaming, desiring to become one. Pero di pa gyud ka. Wa pa ka consider sa Ginoo. Pareha sa success mga igsoon. Dato kay ka. Unya kaya na nimo ipanghatag sa pobre.
Ha? Paminaw mo. Kaya nimo i-share? Pila may porsyento i-share nimo? O basig mo share lang ka tagatos-gatos ba? Oh, 100 mo, 100 mo. Nag-share ko, pastor, oy, tag 100. Why don't you share millions to each and everyone? Di ba? Di mo na kaya sa tao. So, ang tinuod nga success, kung sino naabot nimo, kaya na mo ipabuhat sa imong gitabangan. Maybe more than you. Di ka ma-jealous niya. Mo na tinuod nga success. Dili ka ikaw rin burot ang uban namiyahok. Mo na atong gibuhat diri sa atong simbahan. Making yourself a blessing to others. Yawa na ka nagunahuna sa imong kagalingon sa may tabo nimo. Kaya ang Ginoo mo nag-atiman nimo, kaya nag-atiman ka sa mga tao sa Ginoo. Di ba? Naot pa nagkasabot ta anak mga igsoon, if you really want to enjoy prosperity in this world, you need to understand that it is the promise of God. And there is a way, there is a kanang bitong rules sa pag-enjoy sa prosperity sa Ginoo. So inaot pa nga ato ning i-learn mga igsoon ug ato ning atong i-keep yun sa atong kasing-kasing God's promise of prosperity. Kay kung dili nato ni mga igsoon katunon, wala gyud prosperity mo abot sa atong kinabuhi. No prosperity nga atong ma-enjoy. Ang atong mga buhat, sige na tag pangupya. Kung sige buhat sa mga tao, ako po ning buhaton kay dadato man siya, ako po ning buhaton. Yo, wa man nahitabo sa imo. Mo man ay kapait. Di ba? Ang pangutana ra gud mo ang mga successful people, nabe sila gisunod nga tawo nga gisunod hasta sinunuban hasta mga inistoryahan gisunod niya napareha na sila. Naa ba? Wala oy. Managlahi nga dalan ilang gisubay pero they are bringing the same principle. Prinsipyo atong katunon ni Igsoon. And now, God has given us principles about prosperity. I hope that we will remember this and keep this hantod sa atong pagpanaw mga Igsoon so that we could leave a good legacy to those who are following us, to those who are watching us. Are you with me? So inyo na ng desisyon mga kaigsunan kung inyong buhaton ang gisugo sa Ginoo o dili. Inyo na ng desisyon. Let's bow our head, let's close our eyes. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful time with you. I know, Lord, that it is your desire that we could have a successful life in this world. But the devil doesn't want that to happen. So please, Lord, help us to stay focused on your guidance. Not to allow the devil to insert his agenda in our life. But help us, O God, to keep your command and to stay close to your man of God nga imong gi-intrigo sa among kinabuhi so that we could walk with you, O Lord, as we serve you in this world. I know that the devil is so cunning. He wanted us to see something beautiful that we will be enticed to do. But it will lead us away from your will. But help us, O God, to be cautious and help us that we could use your guidance, O Lord, in order to win this battle against ourselves, against this world. And help us to gather many believers to do the same thing, O God, reaching the lost souls of people so that we could bring it to your throne, O God, for salvation. And thank you so much, O Lord, for the invitation tonight. I pray that you will bless your people, O God, to come and to surrender their lives to you, to ask forgiveness, and to be able, dear God, to serve you according to your will. Help us to be united. Help us to be one in your sight. Thank you, Lord, for your system. And please help us, dear God, to learn it and to stay in it for your glory and honor.
In Jesus' name we pray. Amen. Lord, now